Isang magandang lalaki ho ako. Sana all. Good evening ko sa inyo. Kumusta ba ang weekend nyo? Aba, medyo nabawasan ng konti ang init ng ulo natin ng weekend. Di ba? Medyo lumamig ng konti ang panahon. Nakatipid tayo ng konti sa pagdidilig ng halaman. Diyos ko, ang mga halaman ko sa rooftop halos mamatay na. Nakatikim ng sariwang tubig. Tubig ng ulan. Mabubuhay na uli sila. Ay naku, pero kaawa-awa ang mga kapatid natin sa gawin ng Quezon na naapektuhan po, Lukban yata if I'm not mistaken, naapektuhan po ng matinding malakas na pagulan na matagal na ho nating hinahanap. Bakit hindi sana dito sa, anong pangalan, sa may mga Lamesa Dam area, Angat Dam, sana dyan tumutok ang malakas ng ulan, di ba? Malay ba natin, that's nature. Pwede ba natin diktahan ng nature? Pagpasalamat na lang natin sa Diyos, di ba, na, binigyan tayo ng konting reprieve ng Panginoon. At dahil ngayon ay Lunes po, bukas po Martes, kahapon Linggo. Ay ngayon po ay kapiestahan ni Saint Augustine of Canterbury. Yun. Hindi ito yung Saint Augustine of Hippo. Lunes po ngayon, dahil Lunes meron kaming surprise, di ba? Surprise para sa inyo. Kung ang pag-uusapan po natin yung bahagi ng programa natin tuwing Lunes na nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga listeners, magugulat ho kayo. Ang karamihan kasi sa atin, iniipon o ibinebenta yung mga wires. Di ba? Ano yung wires na sa kuryente, yung mga kable, yung mga copper, di ba? Yung iba binebenta yan, yung mga ninanakaw yan Ninanakaw ng iba yan, pagkatapos ibebenta nila. Ngayon, yung iba ho, binebenta yan para kumita sila. Pero alam ho ba ninyo na ang ating artist tonight, ang panauhin po natin, itong mga wires na ito ay ginagawa itong obra. Kaya naman sa mga aspiring artists dyan, tutok na po kayo at siguradong mamamangha kayo at may mapupulot kayong aral sa ating guest mamaya. Meron ako mga nakikita sa ibang bansa, sa China, ganyan ang ginagawa nila, pinagsasama-sama nila yung wires na galing sa copper wire ba, yung kulay red, di ba? At gumagawa sila ng parang mga halaman, na mga, ano yung tawag sa mga halaman na punggok? Ang tawag doon, yung mga unanong halaman. Unano. Baka may ma-offend. Bonsai, oo. Sa China, nakikita ko yan. So, ang panauhin natin mamaya, iba-iba naman ang obra. At ang medium niya, hindi paint, hindi ink, hindi wood. Ang gamit niya ay itong copper wires. Tayo po ay napapakinggan ngayon sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Mega Manila at sa iba't ibang himpilan po all over the Philippines, sa Luzon, Visayas and Mindanao sa pamagitan po ng iba't ibang mga himpilan. Kasabayan, napapanood po tayo at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Gusto nyo, pwedeng puntahan nyo kung meron kayong Sky Cable, tune into Channel 19. Channel 19 sa Sky Cable, mapapanood nyo po malinaw na malinaw ang programa natin doon. Makita nyo mukha ni Dr. Love. Pati pilegi sa mukha ko, kitang-kita. Wala kami makeup dito. Bakit nga Jake, bakit dito hindi nagme-makeup Doon sa kabilang studio, ina-makeupan kami sa teleradyo. Sabagay, para makapahinga yung balat namin, di ba? Alam ba ninyo na pwede kayong mag-comment po sa ating programa?
Pwede kayo magpadala ng mensahe, mga suggestion, topic na gusto po niyo pag-usapan natin. Problema na gusto niyong idulog sa ating palatuntunan. Hanapin lamang po ninyo at i-follow ang ating Facebook page ng Dr. Love. Maaari din kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or pwede kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight at sa aming pagbabalik, ihahatid ho namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes sa 27 ng buwan ng Mayo, kafiestahan ni Saint Augustine of Canterbury. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes. Matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Marcos, talata 17 hanggang 27. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula po sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamagay mo sa mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka mga alagad, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. $9:53 ang tumpak na oras o matatandaan ninyo, pinapaliwanag ko sa inyo yung kamelyo na sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi ito yung kamelyo na hayop na nakikita nyo sa disyerto ho, na sabi ng Panginoon, maaaring pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Iba itong kamelyo na ito. Ang ibig sabihin ng kamelyo, ito yung rope
yung rope, yung tali na malaki, na makapal na tali, na ganyan mga 2 inches, if I'm not mistaken, 3 inches in circumference, yun ginagamit sa boat. Ano? Yun, ang tawag nila doon ay camelio. 9:53, tingnan po natin ang ating episode ng Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love. Nako, nagkaroon na ba kayo ng kaibigan o kayo po ba ay isang babae na biniyayaan ng malaking hinaharap? O may kaibigan po ba kayo na mas malaki ang hinaharap kaysa sa inyo? Yon. Kasi merong ibang mga babae nagagalit pag nakakita ng mga babaeng malalim ang cleavage. O, ito, makita niyo yung cleavage nito, ha? Yan. Merong mga babae nagagalit pag may nakitang mas malaki ang hinaharap ng kanyang katabi. Na, ano yun, naiinggit ba yun? O insecure lang sila? Alam ba ninyo, mahirap yan. At hindi po lahat ng lalaki natutuwa sa mga babaeng malalim ang cleavage. Kala kasi nitong mga kasama ko, pagka nakakita kami ng babaeng malaki na harap, parang na-arouse daw kami. Excuse me. Minsan nga, nasusulaso kami pagka masyadong malaki O, tanong mo kay Rome. Ayaw din ni Rome ng ganyan. Ayaw niya masyadong malaki. Yung katamtaman lang. Katamtaman lang. Pwede ka sumabit ba? Pwede ka sumabit. Panoorin po natin ang ating Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love. Ito po ay napapanood sa Channel 5, TV5, 11 a.m. to 12 noon. At sa replay po nito sa Signal TV 1PH sa Channel 1, 8 p.m. to 9 p.m. Mondays to Fridays, 11 to 12 noon sa TV5. Kung meron kayong mga comments, ipadala po ninyo ang comments nyo. Narito ang ating episode ngayong gabi. Pero ano ba ang nangyari at umabot kayo ng hinaharap mo dito sa face-to-face? Pinost niya po kasi ako sa Facebook. Sino ito? Si Dahlia po. O bakit kanya pinost? Tapos, nung pinost niya po ako, sinasabihan niya akong na malandi pa ako. Which is, I'm not. So saan galing ito, Jen? Sa tingin mo na pambabash niya sa'yo or pagtawag niya sa'yong ganyan ka? Actually, dinideny niya na siya ang gumawa. Okay. Kaso lang, I already read it doon mismo sa Facebook. Okay, so na ako na-check talaga mo na. pinatatamaan niya. Na-check Oo. ko na tan. Kaso lang ayaw niya talagang aminin. Paano mo nasabi na ikaw talaga yung pinatatamaan? Ano yung mga Kasi po, nakalagay? sa group of friends namin, ako lang talaga may malaking dede. Sila wala talagang mga hinarap. Talagang inano sila. Kumbaga, yung nagpamahagi ang Diyos, nakadapa lahat sila. Ako, binigay ko lahat. Kinala ko lahat. Ganon. Ang anon. Oo, ate, parang... Ate, nag-guide ka kaya dinibdib mo no? Dinibdib mo talaga. Oo, masyado ko talagang dimibdib. Oo, Kaya lahat nasa akin na. Ganon. Ayan. Okay, so ano yung mga pinost niya para sabihin mong ikaw talaga yung pinatatamaan? Daw ako, malandi ako, tapos lahat halos ng kalalakihan sa akin tumitingin. Kasalanan ko ba? Okay, Kung may so ganito doon ako, tsaka walang wala. sinabing malaki ang dibdib kasi, bla bla bla, wala. Sabi niya, malaking suso. Ako lang naman malaking suso sa amin. Sino pa ba? Siya wala nga siyang dede. So, totoo ba na umabot ka na sa puntong pinablatter mo siya? Opo. Bakit? Kasi parang, para sa akin, iba na kasi yung yung dating sa akin. Bashing ba ito Kasi sa social parang media? cyber na to cyberbullying na para sa akin to Okay. Parang hindi na tama. Kausapin mo ako on the front of me, sa harapan ko. Pero yung binabak mo ko na kailangan mo akong patamaan sa Facebook, sino ka? Di ba? Oh, kapal ng mukha mo! Ano? Kapal ng mukha mo! Paano mo nasabing na ikaw ang... Paano mo nasasabi? Ikaw. May pangalan ka pa doon! Ha? Kapal ng mukha mo! Kasing ganun. May asang ka. Asan? Wala nga ako, pero disente akong babae, hindi katulad mo! Disente ka? Saan? Disente akong babae! Di katulad mo nangaakit! Dahlia, diretsahang tanong, totoo ba na siniraan mo si Jen sa social media? Siguro po dahil yung mga nandoon, nandyan sa kanya. Ang mga ganong malaki suso, ganon po. Okay, kung binabanggit mo yon, nakatag ba yung post? Opo, nakatag po sa kanya.
Oh, di ba? Okay. Pala Oh, bakit? mo na. Oh, Oh, Okay. siyempre magkumari tayo. Paano ko hindi itatag sa'yo? Siyempre, Okay, tinatag kita kasi kumarit kita. Okay, Ate Dalia, tanungin ko lang ha, bakit ganon yung post mo? May kaaway ka ba? Bakit may ganon kang mga salita? Insecure ka kasi. Kung hindi- Ako, insecure. Hindi ka insecure, hindi mo Ay, babanggitin yun. kahit ganito ako, hindi ako katulad mo nang aakit ng lalaki. Eh, ang magagawa ko, kaakit-akit ako. Eh, ikaw, kaakit-akit ka ba? Eh, Oh. losyang ka na nga, di ba? O talaga? Oo, talaga? Okay, teka lang, Ate Dalia, kayo ba ay magkaaway ni Jen bago ang lahat ng ito? Hindi po. Okay, so saan nanggagaling yung post mo? Kasi po, para sa akin, hindi po maganda sa, yung tingin sa mga bata. Okay. Hindi magandang halimbawa. Okay, Ate Dalia, kung kayo ay magkaibigan, bakit hindi mo sinabi sa kanya ng diretsyo? Sa totoo lang po, inis na inis po ako sa babae na yan. Opo. Kasi Tuwing ano po, ka nga, di ba? pag may mga lalaki po, lagi siyang nagsusuot ng mga halos luwa na po yung suso niya. Ano magagawa ko? Luwa talaga Opo, siya. luwang-luwa po. Oo. Siya lang tinitingnan ng mga lalaki. Nangaakit po siya ng mga lalaki. Papansin. Lalo na pag may nagiinuman sa amin. Eh, kasi Talagang wala namang magsusuot. papansinin sa'yo, Ah, talaga? papansinin sa'yo. Talaga. Siya naman ang kaibigan ni Jen na sinasabing talagang umaalingasaw ang pagkainggitera ni Dalia. Myra, pasok! Alam mo, kasi ako makapag-ano. Parehas kasi kayo. Parehas kayo, mga malandi. Malandi. Nangaakit ng mga lalaki. Wala kang katunayan! Mag-ayos Okay. ka rin! Myra, ano ang mga pwede mong sabihin na katibayan na talagang naiinggit si Dalia kay Jen? Sa tuwing umaga, nandun sila nakatambay sa labasan. Laging binabantayan nila yung mga dadaan na nagtatrabaho. Eh, wala naman silang hanap buhay eh. Maliban sa bahay. Talaga naman. Eh, katulad namin ni Jen. Kami ni Jen, Talaga. nagtatrabaho. So, Siya sinasabi pumapasok mo, siya. bored si na Dalia. Oo. Okay. Eh, katulad namin, naghahanap buhay kami. Lagi yung pinagmamasdan yung mga babaeng dadaan na sabihin na nating naaangat ang ganda sa kanya. Kasi nga, hindi siya pala ayos. Talaga naman. Oo. Kasi hindi ka naman siguro papalitan ng asawa mo, Baka isip aawain mo ng lang asawa mo yan. kung maganda ka. Basta Hindi yung sa kami isip ang binabantayan mo, bantayan mo ang Talaga. kagandahan mo. Talaga. Mag-ayos ka! Mag-ayos ka! Halos yan nga ako. Kahit wala kang hinaharap, kung Babae. talagang maganda ka sa paningin ng asawa mo, maganda ka! Tandaan mo yan! Katulad sa Kaso inyo. pera Mga ka! Agoy, ginoo ko. Okay, teka lang ha, teka lang. Ayusin natin ito kasi parang, Ate Dalia, gusto ko lang malaman mo, no? At gusto ko lang sabihin sa iyo ito na ang siguro sa sitwasyon ngayon ay ang may problema yung asawa mo. 'Di ba? Kasi siya ang hindi ako sure kung tumitingin siya, siya kasi yung may mata, hindi na natin control yon. So, hindi natin pwedeng sisihin yung kaibigan mo unless talagang may pananadya, 'di ba? Ano ba, meron ka bang nakitang mga motibo na talagang gustong akitin ng asawa mo? Sa totoo lang po, hindi lang asawa ko ang inaakit niya doon. May mga katulad ko rin nainis at galit na galit sa kanya. Dahil hindi naman asawa ko lang may mata, may mga lalaki din sa lugar namin na inaakit-akit niya. Totoo ba ito, Jen? Walang katotohanan. Talaga? Ay, anong akala mo sa mga lalaki sa lugar natin? Walang mata? Oo, talaga. Talaga? Gawa ko. Oh, Mas bakit? maganda ako Totoo naman para eh. sa'yo. Totoo namang nangaakit ka eh. Kahit hindi Totoo ko pa naman eh. inakaakit, Halos akit lahat ka lang ng talaga. lalaki, Ikaw, naakit wala mo. ka. So, Myra, ano ang sinasabi mo na madalas mong marinig o na madalas mong nababalita ang pag-aaway ni Dalia at ng asawa niya? O, di ba naririnig Dahil sa naman talaga, pagsiselos. squatter tayo, Dalia. Madalas naririnig yan na nag-aaway kayo mag-asawa. Pero Dahil sa kanino ibang kang bagay Jenny? yun, Bakit si excuse Jenny me, lagi no? ang pinagmamasdan mo? Buwang Bakit ka. si Jenny lagi ang binubukang bibig mo? Ay, Ano bang meron si alam Jenny? ng mga May hinaharap siya, ibang ikaw bagay wala? yan, hindi silos. Huwag kang silosa kang masyado, Dalia. Silosa. Oh. Pero hindi. Lagay mo sa lugar, Dalia. Hindi, totoo yan. Lagay mo sa lugar. Siya naman ang kaibigan ni Dalia na magpapatunay na papansin daw talaga itong si Jen sa mga kalalakihan sa lugar nila. Joanne, pasok!
Hindi ba totoo? Ha? Totoo? Ha? Totoo yun kasi pag may nagiinuman, parang pa kayo nung walang dahilan. Porket maraming mga lalaki. Irarapa naman siguro, di ba? Hindi ka naman rarapa ng basta-basta lang. Kung Ano bibili niyo sa kagandahan, ano karapatan mo pa rumapa? Rumapa kayo. Oh. Porket sinabihan lang kayo na malaking susura Ano lang na pala dapat kayo. rumapa ang lotion? Marami namang daan dyan. Baka nga pala, sana may isa lang Water ba yun? Dr. Love, Brother Jun Banaag. Thank you. Magandang umaga po sa lahat. Kukutuloy ko lang ang sarili ko. Isang bagay lang po na ako dito sa diskusyon na ito. At gusto kong defensahan kaming mga lalaki. Dinidiscriminate ninyo kami. Ang akala nyo, kami mga lalaki, pag nakakita ng malaking suso, natutukso. Ay, yun lang ba? Yun lang ang dahilan. Nai-insecure kayo. Lahat po tayo maganda. Walang pangit. Ginawa tayo ng Diyos. Iba-ibang muka. Merong mas magandang muka, merong mas pangit-pangit, pero lahat tayo maganda. Okay? Sa mata ng Panginoon. Oo, pero kung sa mata ng Panginoon, maganda tayong lahat, pwede ho nating makita yung kagandahan sa kapwa. Hindi lang sa mukha nakukuha ang ganda. Joanne and Dahlia. Nawala na eh. Ang asawa mo, paglabas ng bahay niyan, alam niya may asawa siya. Kahit makakita yan ng babae nakahubad sa kalsada, kung determinado siya na respetuhin ang inyong relasyon, baliwala yung babaeng yan na nakahubad. Nasa sa tao yan. Kaya ang asawa mo, hindi mo pwedeng ikulong sa bahay dahil baka makakita ng magandang babae. See? Dito lalabas yung kailangan yung pagtitiwala mo sa asawa mo. At sasabihin ko sa'yo, kung ginagampanan mo ang tungkulin mo bilang asawa at ina, I tell you, kahit iharap mo yung mga magagandang babae, ikaw pa rin ang pipiliin ng asawa mo. Huwag mong sirain ang pagkakaibigan ninyo at pagiging magkumare ninyo. Huwag niyong sirain yan dahilan sa this is very clear, insecurities yan. No? So, iligtas yung inyong relasyon at hanapin ninyo ang maganda sa isa't isa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Maraming salamat sa iyo. At tandaan po natin, yung babaeng may malaking hinaharap, ang pangalan niya Jen. Hindi po Jen. Jen lang. Jen ang ay, gusto ko lang, tama, di ba, si Jen. Pero ang tingin ko, itong si Dahlia, baka siya na-attract. Ay, nako, Dahlia. Alam mo, kahit palakihin mo pa yung dibdib ni Jen, kung walang interes ang asawa mo, hindi ka pagpapalit niyan. Ngayon, kung talagang intensyon ang asawa mo lukuhin ka, miski walang dibdib, miski nga sa gay, papatol yan. O, di ba? Sa LGBTQIAWXYZ, papatol yan. Basta ginusto niyan, lolokohin ka niyan. Kung meron kayong komentaryo, maaari kayo magpadala ng inyong komentaryo, mensahe sa ating programa sa comment section ng ating Facebook page ng Dr. Love, sa live stream ng 92.3 True FM, sa FB Messenger ng Dr. Love at ang ating mga hotlines 863-15788 at 863-16674. Babalik po tayo sa ating panauhin sa pangalawang bahagi ng ating programa at ang inyong mga komentaryo sa ating Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Ganap ng alas 10:08 ng gabi. Alas 10:12 ng gabi sa programang Dr. Love Radio Show. Magandang gabi sa inyo. Welcome po sa ating programa hanggang alas 11 tayo. Samantalahin natin ang ating oras. Pero suntok sa ito lang muna yung mga ito lang muna yung mga reactions natin, yung mga nag-text sa atin, doon sa ating episode ng Face to Face, hirit ni Dr. Love, na
naalala nyo yung what's her name? Si Jen. Si Jen ay nirereklamo nung kanyang kumare na si Dahlia na inaakit daw yung mga lalaki doon sa kanilang lugar dahil malaki yung kanyang hinaharap. Ay nako, itong mga babaeng to talaga. Pabayaan nyo kung malaki yung hinaharap niyan. Wala tayong pakialam dyan. Gifted sila di ba? At hindi naman yan dahilan para talikuran kayo ng asawa nyo kung talagang wala nang interes ang asawa nyo sa inyo. Miski bakla, ay harap mo dyan, papatulan niya yung bakla. Di ba? Depende yan sa inyo. Kaya pag-usahin nyo ang inyong relasyon. Narito ang komentaryo ng ating mga listeners. Buhat kay Neneng Dula, insecure talaga yan si Dahlia, tapos kumari pa pala niya yan. O Dahlia, pakinggan mo yan ha. Leia Gavileno, yan ba ang desente? Inggit yan. Suya ka lang. Nako, kaibigan ko to, Gigi Elindogan. Good evening po. Aliw talaga ang mga face-to-facer ninyo. Bakit ba nila pinagtatalunan yun? Yung dede? Huwag naman dede, parang malaswahan dede. Suso. Ay, ano ba yun? Diba? Yun naman talaga tawag doon, di ba? Breast sa English. O dede pag bata, yung may pinadedede na bata. Pag wala ng bubay. Ay, nako. Talaga kayo masyado kayong sensitibo. Pare-pareho lang sila ng ilong pango. Andrea, ano mo to? Ng Tokyo, Japan. Hindi naman magandang malaki ang dede. Maganda yung tama lang. Paano gagawin mo, Andrea? Di ba? Binigay sa'yo ganyan. Actually, hindi naman kalakihan yung kay Daddy ni Jen. Hindi, maganda lamang yung meron siyang cleavage. Yun. Merong iba nga dyan artisang Pilipinas, si Kiana Chimachenes. Naging guest ko sa programa ko nung araw doon sa kabila yun Nabunggo yung aking balikat. Talagang nanakit yung balikat ko. Ay, Kiana, I love you. Ay, nako. Lina ho, kapag inggit at selos ang dahilan, talagang away lagi ang patutunguhan. Kung matino ang isang lalaki, kahit ilang dibdib pang iharap mo sa kanya, hindi niya papatulan niya. Tama. O siya, ngayon, 15 minutes after 10, ito po, nakatutuwa dahil ang panauhin natin ngayon ay gumagamit po ng kakaiba na medium para maipahayag niya ang kanyang talent. Gamit ang iba't ibang kable o yung wires. Ito karamihan nakikita natin yung mga nasa poste, di ba? Yung mga malalaki. Ninanakaw pa nga yan Tapos susunugin, bawal lang sunugin yan ngayon. Tapos binibenta po yung copper. Nakakabuo po ang ating panauhin ng artworks ng isang musical play director. Ang isang musical play director mula po sa lalawigan ng Rizal. Noong 2018 lamang nang magsimulang bumuo ng mga cable artworks at nahasa nung pandemic. Siguro wala siya magawa sa bahay niya ng pandemic. Ngayon po, mayroon na siyang iba't ibang art exhibit. Panoorin po natin ang isa sa pinaka-recent exhibit niya sa NCCA o National Commission for Culture and the Arts. Nito lamang pong nakaraang buwan. Panoorin po natin ang video.
Ang galing, ang galing. Wow. Panauhin natin ngayon para malaman po natin yung mga kaekikan at mga kasaysayan niya kung ano nag-motivate sa kanya para gawin ito. Si Ruben Hazareno. Welcome to Dr. Love, Ruben. Magandang gabi po, Brother June. Good evening. Kailan ka nang gumagawa nito, Ruben? Actually po hindi. Nag-start lang ako ito noong mga 2017, ganyan. Aha. 2018. Okay. Ganon. Anong papasok pa lang ang COVID? Opo. Kasi nag-start ako magturo din sa senior high school sa Pasig Catholic. You were a teacher? O hanggang ngayon nagtuturo ka pa? Hindi na po. Okay. Tapos yun, Sino nakakain- ba? Sino ba ang presidente nun? Si Daniel? Father Yeah. Daniel? Apo. Okay. Oo. ayun, tapos nag-start lang gumawa-gawa, na-inspire din ako dun sa mga estudyante ko, ganyan. Aha. Oo. Pero I've been in the arts for quite some time. Pero as performing arts practitioner naman. Performing sa stage. Oo, yan. Oo. Directing ng mga plays, ganun, mga musicals. Pero anong comparison? Bakit nag-shift ka dito? Well, siguro po sabi nga parang rin yan Pag-artist ka talaga ganyan, malikot ang isip, ano? Hindi, saka parang parang kasama siguro yun sa sa art journey ko. From That's how you express yourself and your Yeah. ideas, di And ba? rin naman yung mga lumalabas din sa mga piyesa dun sa visual art, sa cable art. Malaki yung malaking connection dun sa pagiging theater arts practitioner. Like for example, itong malaki na ito, what do you call this? Anong title nito? This is my version of Bayanihan. Bayanihan dahil merong kubo na binubuhat, di ba? Opo. At yan ang nawala na sa atin ngayon. yung bayanihan. Ginawa ko po siyang Brother June medyo heroic yung itsura. Kaya nakataas yung Okay, arm. okay. And you have four people na nagtutulong-tulong. Opo. How did you come up with the idea of bayanihan? Nakatingin ka lang sa kable, gano'n, and then pumasok na sa isip, ganito kaya ang gagawin Actually, ko. meron pong isang client na nag-commission sa akin to do a bayanihan. And then, syempre, ayoko naman maging parang typical na bayanihan din yung lalabas. I have to make it my own version. So, it ended up like this. Yun. Kaya ganyan yung At kasama ito sa mga exhibit mo. Opo. And saan ka nagkukuha ng mga kable? Alam mo, maraming mga kable na maraming kable na mga kinukuha nila, yung mga nasusunugan, ganyan, and they sell it para magkapera. Yung ganitong kable is not very common. Saan mo nakukuha itong mga kableng to? Actually, Brother Jun, nag-start ako with coaxial cables. Oh, yes. Yung sa Maliliit sa lang cable yun. TV. Oo. Medyo malaki din, pero meron siyang rubber coating. Oo. Ayun, tapos dahil ngayon na phase out na siya, 'di ba analog cable kasi siya, nagpapalit na tayo into fiber. Oo. Yan, kaya wala na siya. So I needed to make use of some other medium like ito copper. Oo. Ito naman aluminum po ito. Okay. Yan, aluminum yan. So, saan ka nagsusource out ng Sa ngayon po, minsan nakakakuha pa rin ako sa mga MRF, sa mga material recycling facilities. Yan, sa mga bilihan ng mga ganun. Oo, yung mga bakal-bakal, nagbebenta. Pero medyo challenging yung pag-prepare kasi pag galing doon medyo sinunog, Balubaluktot. madumi. Oo. Ayun, may isang character po kasi ang wire kapag na-bend mo na siya, hindi mo na siya masi-straighten ulit ng perfect. So, I needed to make use of mga bagong wire na rin. So, hahanap ka na ng bibilan mo talaga niyan. Kung saan-saan. Oo. So, yung katatapos mo na exhibit, was it the first art exhibit? Actually, that was my third solo. Okay. Oo. Kumusta naman ang Pilipino sa art? Itong visual art na ito.
how do they take it? Iba yung sa stage, sa atin sa stage, iba yung Yeah. it's more challenging if you're a performer. Iba yung nakikita mo yung tao, iba yung nafe-feel mo yung reaction ng tao sa stage, di ba? Kakainin mo talaga yung stage pagka ganadong-ganado ka. Anong difference nun dito? Ito, nag-iisa ka lang pag ginagawa mo. Oh, ganun ang una, medyo anxious ka kasi magiging acceptable kaya ito, yung ginagawa ko. So, Ma-appreciate kaya. I started with, ang mga subjects ko talaga, nag-start po ako sa common people. Aha. Common people para relatable. Oo. So, and it ended up well, like, ang ganda ng response ng mga tao. Okay. Nung natatanda ko ng first solo ko sa SM Batangas. Okay. Yan. Nakakatuwa kasi yung mga tao napapasmile. Oo. Ang title ng show ko is Kawad Stories. Okay. Kawad Stories. So, every piece is a story ng isang common na tao. Oo. Na parang makikita niya, ako to, ganito ka. Makikita mga magkakasama, sasabihin, oh, parang katulad mo to ah. Oo. Halimbawa, may isang piyesa nakalagay, ang tatay kong sabungero. Okay. Yung tatay na may hawak May- na manok. Oo. Manok. Ang daming natutuwa. Kasi parang tatay mo to. Oo. Ganon. So, They can relate. yeah. Oo. So, yun yung isa sa nagpupush lalo sa akin na gawa pa ako ng mga ibang medyo If chances are kung meron kang plano na kasi pag kinommission ka alam mo na kung anong idea, anong gusto nung nag-commission sa iyo, di ba? Pag ikaw lang ang aasahan mo, paano ka nag-iisip ng isang obra? Sa ngayon, Brother Jun, meron akong parang nandito pa lang ako sa mga subject na medyo positive. Kasi mas ina-advocate ko yung culture ng positivity. Okay. So as much as possible, I don't yung mga subject ko hindi pa masyadong negative. Hindi kumanyari hindi nakikibaka. Oo. Mga ganyan, hindi satirical. Oo. It's more of mapasmile yung mga tumitingin. Kasi sa art, lalo nito, it challenges a viewer, a person. Pag tinignan niya yung art mo, gumugulong na yung utak niyo. Di ba? Marami siyang naiisip. Marami naiisip, Parang sa mga painters, parang abstract, di ba? Iba ang pananaw ng iba ang pananaw mo dun sa kanyang sa ganong subject. Itong isang maliit na obra mo na ito, what do you call this? Parang may aso sa Kasama po siya dun sa Dogo collection. Dogo. Opo, Okay. Dogo, yan. Marami may gusto ng mga aso, so ganyan gumawa. Tell me something about it. Ano nakikita mo dyan? Ayan, it's like, parang mother-daughter na mahilig sa aso. Ganun yun. Marami na po akong nagawa na ganyan yung tema. Iba-ibang karakter lang ng mga tao. Oo. May lalaki, may babae. Right, ganun, right. ganun. Iba-iba rin yung kung anong breed ng aso Oo. na nagagawa Talaga? ko rin yun. Mahirap yan, ha? Opo. Doberman or something, di ba? Mahirap yan. Sa wire lang, gagawin mo yung lilalabas mo yung Minsan breed po niya. may nagpapagawa sa akin, gusto niya tumatalon yung aso. Sabi ko parang hindi pwedeng nasa ere. Oo. Kailangan grounded pa rin. That's right. Yeah. So, I tried to make it animated. Yung Doggo collection mo na ito, how long does it take you to finish one? For one dog such as this, pag gumagawa ko, ginagawa ko po kasi pag nanonood ako ng TV. So, kunyari, isang pelikula, mga dalawang dogs na gagawa ko. Ganun lang. Oo. Yan. Tapos, i-compose ko na siya kasama ng mga human characters kapag nasa shop na ulit. Oh, okay. Parang ganun. So, it takes about a week siguro bago matapos ang isa? Hindi naman. Siguro pa mga kalahating araw. No. Are you married? Yeah. Okay. Ano sabi ng misis mo? Itong paggawa mong ito, ano lang to, libangan lang sa'yo. You have a regular Actually, 8 wala to 5 na po. job. Nandito na ako. Ganito Naka-full-time na talaga? artist. Aha. And is it worth it? Masasabi ko, yes. Really? So,
Saan available ang mga produkto mo? Ayun, meron po akong shop sa Cainta. Sa Kenta. Sa Okay. Cainta. And then, yun, you can visit there. Like, meron ako dong small display area. Aha. Tapos, andun yung mga iba-ibang collection. Aha. Pinapalit-palitan ko din every now and then yung mga Oo. collections. Yes. Tapos, I also have my mga galleries. Nagdadala din ako sa mga galleries. Tapos, At mabenta naman. hindi ko po masabing mabenta. Unlike nung pandemic, marami po. During the pandemic, maraming mga... Marami ka nagawa na nabenta. Opo, marami nun. Oo. Hindi naman karamihan na... pero compared noon saka ngayon, mas marami nun. Are you planning to use a different medium instead of mga copper wires, steel or something? Yeah. Nag-explore na po ako ngayon. Like mga aluminum plates, ganyan. Oo. Meron po dati nag-approach sa akin na na kung pwede ko daw mai-transform yung mga yung lata ng mga soda into something or i-incorporate ko dun sa mga wires. Oo. Yun, medyo hindi ko lang po nahaharap pero kailangan ko rin po Oo. mag-evolve. Oo. Hindi pwedeng mag-stick. Hindi lang. pwedeng ganito lang. Oo. The more you make or create, mas maraming anggulo, mas maraming paghamon sa iyo. Opo. Saka ano naman po yan, sinasabi rin ng mga collector. Sabi nila, uy, wag ka mag-stick sa puro bisikleta, puro aso, puro ano. Oo. Mag-try ka ng iba. So, like last year, nag-collaborate na ako with my daughter. Sabi ko, kasi hindi pa ako nagpipaint. Hindi pa ako nagpipaint. So, sabi ko, baka pwede mo akong gawa ng canvas na may background, ganon. Yan. So, and it went well. So pwedeng i-mix mo yung kable na ito dun Opo. sa canvas. Ay, kasi brother Jun, ang nadala ko lang dito sa studio, yung mga mga freestanding na pieces. Oo. Pero meron ako mga wall arts Pang din. wall, oo. Yeah, naka-frame. Canvas na yon. Wala Hindi pa rin. Merong iba may canvas na. oo. Pero yung iba, nasa wall pero walang background. Oo. Like this. This is a crucifix. Yeah. And what made you come up with this idea? Parang matindi ang suffering naman dito. Wala lang, na gusto ko lang maglagay kasi ng para dun sa bahay Oo. namin. Tapos, ayan, maganda kinalabasan. So ito yung ginagamit mo sa bahay. Nasa kwarto yan, Brother Oo, Jun. Dinala ko lang. Pero ang isa sa mga, ang kwento ko dyan, Brother Jun, yung wire niyan, one piece lang. Okay. It's a one-piece wire. Okay. Yan, so ang trivia dyan is you will have to look for yung dalawang dulo. Oo. Kung saan nagtapos saka kung saan nag-umpisa. Oo nga, no? Ayan. Tapos ang capitalization ko dyan is pain. Parang kaya sobrang medyo talagang Suffering. Oo, And then oo. ang title po niya is The Brown Nazarene. Okay. Kasi the wire is brown. Kaya ginawa kong brown Nazarene. This is the natural color of the metal. Inano na po yan, in-enhance ko na. Okay. Ina-paint ko na. Kasi nasusugatan po yung wire kapag binibend yan. Oo. So I needed to paint it pa rin. Okay. So, things like this, magkano umaabot ito? Nako. Pinakamahirap na sagot. Yung brown Nazarene, ganyan po nagsistart sa 10,000. 10,000. Yeah. Grabe itong taon to. Gagawin niya lang yan siguro mga 2 araw pag inunahan siya tapos may 10,000 siya. Pwede na siyang hindi mong trabaho sa opisina 8 hours, ano? Tatawanan ko lang yung amo ko. Yan, okay. Itong doggy mo, magkano maabot yan? Ito po, teka, nakalimutan ko. Parang mga 8,000 plus lang. Oo, okay. So, the bigger, mas malaki ang This big- expenses mo. Yeah, this is about 45K po siya. 45K, itong bayanihan na ito. Apa. Okay. Saan maaaring makipag-communicate? Saan ka pwedeng tawagan? Baka may mga nanonood sa atin na interesado na i-commission ka. Oo nga, magpa-commission po kayo sa akin. Siguro magandang, alam mo kung ako magpapa-commission sa iyo, papagawa ko sa iyo ng bust. Bust ni Dr. Love. Sige. Uy, maraming kable yun.
Maraming kable yun, di ba? Mayroon ako dati. Mahirap yun kasi paano mo, hindi kagaya nung inuukit lang na gano'n, di ba? Magagawa mo talaga yung, yung shape niya, yung color. Pero kung kable na ganito, mahirapan ka kung gagawa ka ng bus. Marami yun. Di ba? Meron akong style na ginagawa din, yung line lang. Oo. Pero wire ang ginagamit. Oh, okay. Pero okay. nakagawa na ako ng mga ganun. Mas manipis sa wire. Yeah. Oo. Saan po rin tumawag sa iyo? Ayun. Matatagpuan niyo po ako sa Facebook saka sa Instagram. You just type kable.art sa Instagram, and then sa Facebook naman is kable art lang. Andun na po makikita niyo ako. Andun na rin lahat Ang ganda ng ang ganda nung nasa sa Facebook mo. Yun. Yun po diba? yung isa sa mga blockbusters na original ko, Brother Jun. Ang tawag doon, Ant Mentality. Yan. Ant Mentality as a counter to sa crab mentality. Sabi ko sa'yo, di ba positive ako? Oo. So, instead na naghahatakan pababa, nagtutulakan pataas. Siguro some religious ideas. People climbing up to heaven or something from the earth, di ba? Pwede. Parang may touch of religiosity. Diba? Pwede. Okay. So, pwedeng harapin po ang kanilang ang kanilang Facebook page para ma-contact nyo si Ruben. And ang inyong permanent art shop or exhibit. Meron po ako ngayong ongoing exhibit sa ano ba 'yon? Galerie du Soleil sa Ususan, Taguig. Oy, malapit sa amin yan. Ayun, dun po okay. 'yun. Kailan to? Nag-start na po siya nung Friday. Alright. And then, yun, ongoing po yun dahil in celebration po yun ng National Heritage Month. Ang title po niya is Batang Pinoy. And they can buy directly from there. Yeah. Or there. Okay. Yeah, yan. Batang Pinoy po yung title. Ang pinifeature po doon lahat ng mga larong traditional na mga larong Tumbang Pinoy. preso, di ba? Oo, Yan, luksong baka, luksong baka. tinik. Ay, maganda yan. Maganda gawin yan. Yan, tapos Patintero. meron din ako doon po yung yung lata at sinulid. Aha. Yung how... Oo. yan, yung parang Ginagamit namin nung araw yan. Lata ng Tama, gatas. relate ka na, Brother Jun. No? Yun. Yan, tas batang tirador, yung nagtitirador. Ay, that's very meron good. din po, no? Mapasyalan nga sa Ususan pala yan. So, sana po ay magkita-kita tayo doon. Mapasyalan natin sa Ususan. Specifically, anong address yun sa Ususan? Saan lugar yan? Saan malapit? Anong landmark? Wasteable po siya Basta Galerie du Ringan. Soleil. Oo. Doon po malapit saan. Ang landmark po niya is yung Garden of Memory. Okay. Sa bagong kalsada. Yan. Oo, yes. Doon ako dumadaan. Hanapin ko nga. Punta ka doon, Brother Jun. Mapasyalan. Well, Ruben, thanks a lot. And I wish you all the best. And papasyalan ko yung isang place para makita yung ibang mga produkto mo. For those who are interested, maaari kayong harapin lamang po ninyo sa Facebook page, yung kable.art. Kable Art. Kable sa Art. Instagram po yung kable.art. Okay. Kable Art, hanapin nyo lamang po. Makita nyo ang ilan sa mga produkto niya na nagawa na, and mag-usap na lang kayo if you're interested. Maraming salamat sa iyong panahon, Ruben. Thank you very much. Thank you, Brother Jun. And babalik po ang programang Dr. Love Radio Show. Hanapin niyo lamang po Ruben Hasareno. Hindi po Nazareno, Hasareno. Yes. At maaaring, alam niyo, isang tip na maganda, ha? Kumuha kayo ng isang item na ganito na you will treasure. And mas matagal, mas tumataas ang value, no? May isang, I'm into yung sculpture. May mga kaibigan ako na mga nag-uukit sa Pampanga. And what's his name? Ecclesiastical artist Willie Tadeo Layog. Mahal ng produkto niya. Pero isa, dalawa, tatlong obra na niya meron ako, and
I treasure it so much dahil alam kong tataas ang value niyan. So, kagaya ni Ruben, in 10 years' time, believe me, in 10 years' time, tumataas po ang value and it's worth keeping this piece of art. Ruben, maraming salamat. Thank you, Brother Jay. Babalik po ang programang Dr. Love Radio Show. Meron ba tayong liham kasaysayan? Okay. Pagbabalik ng Dr. Love Radio Show until 11 o'clock, oras natin alas 10:38. Elton John Skyline Pigeon, pansamantala tayo po ay magpapaalam at na ubus na naman ang 1.5 oras natin. Babalik po tayo bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Moanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jen Morales at si Mike Santillan. Kasama natin ngayon si Jake, no? Maraming salamat din kay Jake sa kanyang pagtsatsaga. Jake Bakud na pagtsatsaga sa programa natin. Wala siyang choice. Ang ating mga direktor, sila Sheikh Mamaril at studio technician Rome Ortigas, ang ating PA at avid operator Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banaag, OP, pansamantala magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.